Magandang araw po, Binibini. Ako po si Rosalinda R. de la Cruz na mag-uulat ng isang tula. Isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. So, sino nga po ba muna si Jose Corazon de Jesus? So, siya po ay pinanganak noong Nobyembre 22, 1896 sa Santa Cruz, Manila. So, siya po ay anak ni na Susana Cruz ng Pampanga at ni Vicente de Jesus, ang unang direktor ng kagawaran ng kalusugan ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. So, si Jose Corazon po ay bininyagan sa pangalang Jose Cecilio de Jesus. Ngunit pinalitan niya po ang Cecilio ng Corazon na ang ibig sabihin ay puso sa Espanyol. So, dahil yun nga daw po ay tumutugma sa kanyang katauhan. Sunod po ay nag-aral siya sa nasirang Liceo de Manila, kung saan siya ay nagtapos noong 1915. Ang una niyang tula na nainimbag ay Pangungulila na lumabas noong 1913. Sa nasirang ang mithi noong siya ay 17 taong gulang. Noong 1918 naman po ay nakuha niyang kanyang bachelor ng batas mula sa nasirang Akademya de Vera, ngunit hindi niya ito pinagpatuloy. Hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pagiging abogado dahil abala siya sa pagsulat ng isang kolum ng mga tula sa pamahayagang Tagalog na Taliba. Sunod po, Joseng Batute. So, paborito niya pong pangalang pluma ang Jose Batute. Ngunit sumulat din siya sa pangalang Pusong Hapis, Paro-paro, Pipito Matimtiman, Mahirap Dasong Kusa, Paro-parong Alitaptap, Amado Viterbe Elias, Anastasio Salagubang, Tubig Lili at Pag-ibig. Sunod po ay si Jose Corazon de Jesus po ay kilala bilang mahusay na makata, mga awit at artista. Sikat na po si De Jesus bilang Jose Batute sa buong Pilipinas noong inanyayahan siyang umarte sa pelikulang Oriental Blood kasama niya ang mga bantog na aktres ng panahon na iyon na sina Atang de la Rama at Maria Santos. Sunod po ay Hari ng Balagtasan. So, sumikat po ang Balagtasan at ito ay karaniwang palabas sa mga malaki at pinakamahal na teatro sa Manila hanggang noong dekada 1950. Pinagtapat sina Florentino Collantes at Corazon de Jesus at ginawa silang magkaribal at nagtakda ng isang tagisan ng galing noong 18 Oktubre 1925 sa Olympic Stadium at si De Jesus ang binansagang hari ng Balagtasan at hinawakan niya po ang titulong yon hanggang siya ay mamatay noong 1932. Sunod po ay kaya tinagurian din po siyang makata ng pag-ibig dahil tulad nga po ng nabanggit ko kanina, gumamit po siya ng pangalang pluma na pag-ibig at yung corazon po sa pangalan niya ay ang ibig sabihin sa Espanyol ay puso. Sunod pong slide ay pagpapalawak ng talasalitaan. So, ang makikita po natin dito ay yung mga orasyon or oras ng panalangin. Malalago or malalaboy. Lambong o takip, tanod o bantay, taghoy o taing. So, itong mga salita pong ito ay makikita natin sa babasahin kong tula mamaya. So, let's proceed na po doon. Kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakadipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagka ng paa ng Diyos. Organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian.
habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinikislap-kislap ng batis na iyan, asa mo rin agos ng luhang nunukal. At saka buwang tila nagdarasal, ako'y binabati ng ngiting malamlam. Nagpapahiwatig sa akin ng taghoy, ibon sa sanga ko'y may tabing ng dahon. Bati sa paa ko'y luha ng daloy. Ngunit tignan nyo ang aking narating. Natuyo, namatay sa sariling aliw. Naging krus ako ng magsuyong laing at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Wala na. Ang gabi ay lambong na luksa. Panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga. Ni iboy, ni taoy, hindi na matuwa. At iyong isipin, nang nagdaraang araw, isang kahoy ako'y malagot malabay. Ngayon, ang sanga ko'y krus sa libingan. Dahon ko'y ginawang korona sa hukay. So, ayun po yung tula ni Jose Corazon de Jesus na Punong Kahoy. So, papaliwanag ko po yung bawat saknong nung tula. So, ang tulang isang punong kahoy ni Jose Corazon ay naghahalin tulad sa kanya sa isang punong kahoy. Ang unang saknong ay naglalarawan sa may akda na nag-iisip. Kung tatanawin mo sa malayong puok, ito'y nangangahulugang ang may akda ay nagsisimulang nangguguni-guni sa kanyang guni-guni. Sa kanyang guni-guni ay inilalarawan niya ang kanyang sarili na sumasamba sa Panginoong Diyos. Sa pangalawang saknong naman ay inilalarawan niya ang posibleng mangyari kung nasa lamay na siya. Sa una at ikalawang tudod ay nangangahulugan na naririnig sa kanyang lamayan ang mga musikang tinutugtog din sa simbahan. Samantalang sa ikatlo at ikaapat na tudod ay naglalarawan sa kanyang lamay na ang mga kandila ay inihalin tulad sa mga tanod na nag-aabang sa kanyang lamay. Sa ikatlong saknong, ang salitang batis ay nangangahulugang luha. Sa aking paanan ay may isang batis. Dito, ipinahihiwatig na may umiiyak sa kanyang paanan. Malamang nalulungkot sa kanyang pagkamatay kaya doon ay may patuloy na umiiyak at umaagos ang luha. At sabi pa na hanggang maghapon at magdamag na walang tigil sa pag-iyak. Ang kahulugan, sa ikatlo at ikaapat na tuludtod ay nilalarawan ng may akda ang kanyang kabaong na inihalin tulad sa sanga. Sa kanyang kabaong ay may nakasabit na pangalan ng kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Sa ikaapat na saknong ay nangangahulugan na ang pag-iyak ng mga nagmamahal sa kanya ay totoo. Nalaman niya na may mga tunay o totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Kaya nang nalaman niya ito, ay naging masaya siya at tanggap na niya. Sa ikalimang saknong, ay nangangahulugan na ang kampana ng simbahan ay tumunog bago ialis ang kabaong. Ito ay nagpapatunay na malapit na siyang ihatid sa kanyang huling hantungan at ang mga tao nagmamahal sa kanya ay isa-isang naghahagis ng bulaklak sa kanyang kabaong. At may tao pa rin na patuloy na umiiyak at humahagulgol sa paanan ng kanyang kabaong. Ibig sabihin sa ika-anim na saknong, yaong naihatid na siya sa kanyang huling hantungan at nang matabunan ng lupa ay nawala lahat ang kanyang kaligayahan. Naramdaman ng kalungkutan at nag-iisa sa dilim. Sa puntod na yaon ay wala nang nagbabantay sa kanya. Sa ikapitong saknong ay naalimpungatan na siya at sa kanyang pagguni-guni nang mapagtanto niya na ang kanyang mga guni-guni ay hindi nakakatuwa. Sa huling saknong naman ay nagmuni-muni siya sa panahon ng kanyang kabataan. Inaasahan niya
at kanyang inilaan na ang kanyang mga gawa ay maging inspirasyon sa kapwa. So, ang tungkol naman po sa akda. So, ang akda ay paglalarawan sa isang tao naghihinagpis para sa kanyang buhay at naisin ito ay paghahambing din sa isang punong kahoy at sa buhay ng tao. Paglalarawan sa mga pasakit na maiiyak na minamahal dahil sa kanyang pagkawala at tatanod sa kanyang libingan ay mga alaala na magbabalik at aalalahanin ng mga tao na pamahal at napamahal din sa kanyang mga nilikha. So, ang buod ng tula ay tungkol sa isang punong kahoy na kung saan ang punong kahoy ay ang mismong persona sa tula. Inilarawan ng persona ang daloy ng buhay ng isang tao mula sa kanyang pagkabata hanggang sa matayog bilang isang tao. Ngunit katulad ng punong kahoy, dumarating ang unti-unting pagkalagas ng daon sa kanyang sanga. Na ang tao sa kabila ng kanyang katagumpayan sa buhay ay nagiging malungkot ang pagtanda sapagkat umiinog ang mundo at nagbabago ang kapaligiran. Hanggang maramdaman ng tao ang kanyang pag-iisa, lalo sa paglapit hapon at pagkawala ng liwanag sa kanyang buhay. At sa huli ng tula ay inihabilin niya ang kanyang buhay sa kamay ng kanyang manlilikha. Yun lamang po at maraming salamat.